Ang problema kasi dito, hindi ito sa demonyo. Katulad ninyo. Tama? Kung maayos kayo mag-isip, dapat alam ninyo ang tinatawag na respeto at alam ninyo ang tinatawag na kahihiyan at alam ninyo ang tama na tinatawag na legal argument. Ha? Anong tingin mo sa mga tao dito? Hindi alam? Sige, subukan ninyong argument ang aming international lawyer dito. Ha? Tingnan mo daw. Baka mamaya magnganga kayo. Hinahamon ko ang pinakamagaling ninyo na international lawyer. Hinahamon ko ang lawyer ninyo dito sa Republic of the Philippines. Baka magulat kayo. Bukas makalawa, ma-announce ko na kung ano yung bangko na mag-accept. Baka magsakit yung utak ninyo nga. Ay, sayang. Katulad ng isang babae, akala niya siguro hindi namin nakuha ang serial number. Ginpost ni Ka Anton sa kanyang what we call this, Facebook. Pasensya ka day, nakaperma ka, taga-Leyte ka. Akala mo makakatikim ka ulit? Yung isang katulad mo na traidor, pinakain ka pa, kung nakakain ka dito, tinanggap ka ng maayos, anong nangyari sa'yo? Ha? Ginpost-post mo yung resibo, yung pera, ha? Itong sinong pangalan nito? Mention natin. Itong si Irene na ito, Irene Dumagunot Noya Silakay. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo, ma'am, na tinanggap ka ng Maharlika Nation? Tapos ang boss mo pala yung traidor na si Ka Anton? Member ka pala ng Wealth of the Nation. Hindi ka ba? Gabaan ka, day. Either may mawawala sa pamilya mo o ikaw ang mawawala sa sumpa ni Bathala. Sinasabi ko sa inyo na huwag niyong pilahan ang G. Zion kung ang inyong puso ay hindi busila. Kaya lahat ng sinasabi ko babalik at babalik sa inyo. Di ba? Hindi mo ba alam? Yung si Ka Anton na boss mo, niloloko lang kayo, hinihingian kayo ng membership fee, hinihingian kayo ng donation, binulag kayo ng kanyang kalatas ng karunungan na wala namang laman, ang munting tinig ng ordinaryong Maharlika lang man pala ang katapat niya, sabihin niya pa na nagtatago ako sa isla dahil may tinataguan ako sa Takurong, halongkatin niya pa yung record ko sa BMC Asian College Foundation Incorporated. Satisfy ka na, anak? Kung gusto mo ng personalan, personalin kita. Ha? Hindi mo ba alam na ready na yung panggamot mo? May budget na yung panggamot mo dito? Kaya nga bukas, makalawa, or this coming days, pag i-announce ko kung anong mga bangko ang nag-approve sa G. Zion, ang mag-a-approve sa G. Zion, ay naku na lang talaga. Luluha at luluha kayo ng dugo. Why? Lahat kasi, alam mo, lahat kasi mayroong serial number. Ngayon, kung hindi mo maintindihan ang tinatawag na baybayin, ito nga yung staff nga ni Ma'am Jessica Soho, pinapabusisi pa sa UP professor, kung ano ibig sabihin ng nakasulat. May serial number ang aming pera. This is a tribal money. Ngayon, kung ayaw mong yakapin ng tribo ka, wala namang pilitan. O nga naman, musuko ka. May naloko ba kami? May hiningi ba kami na pera? May hiningi ba kami na donation? Lahat dito may pagkain. Nagugutuman yung mga support kasi hindi na yung sagot ng Maharlika Nation, una-una. Pero, libre pa ang kanilang mga pamasahe kapag Maharlika na bangka ang gamitin. Hatid sundo pa. Kayo, mag-ingat. Kay nga naman. Ha? Kay nga naman. Mahuyaan lang mo. Yan yung mga tao na gustong mag-asenso ang ibang tao, ayaw. Alam mo ba, halimbawa, mag-alsa ang milyong-milyong lumad against you, Mr. Ka Anton, anong mangyayari sa'yo? Damputin ka dyan sa kwan at
bitay-bitayin nila dahil sa mapanghusga ka. Masagang mo? Yung tapang mo? Huwag kang pagkapante, baka hindi ka makakalabas dyan sa bahay mo. At ma-stroke ka dahil sa high blood ka sa akin. Ka-Anton, ang isang katulad mo, pasalamat ka, pinapansin pa kita. Nang sa ganon, ma-realize naman ng taong bayan na kailangan namin patawarin ang isang demonyo na katulad mo. Diba? Ikakas namin yung evil spirit, ako pang tawagin mong Illuminati, ako pang tawagin mong magkuha ng mga ganito ganyan. Yung pagkachismoso mo, tigilan mo, matanda ka na. Ilang araw na lang ang nalalabi sa buhay mo. Magsisi ka. Pasalamat ka pa nga, ang Maharlika Nation, pinapanalangin ka pa na magtagal ang buhay mo upang mabigyan ka pa ng pagkakataon na magsisi, di ba? Naintindihan? Ikaw ka, Anton, kung ako sa'yo, ayusin mo ang diskarte mo para nang sa ganon mabigyan ka ng donasyon ng iyong mga membro. Yung mga member mong mga uto-uto, umaasa pa rin sa pera ni Salvacion del Espiritu Santo Kimpi na ang sarili niya ng pamilya, tinakwil na yung babae na yan dahil sa panluloko niya, magdeklara siya ng soberenya sa Pilipinas. Naintindihan mo? Lantawa si Tiburcio Villamor Marcos. Bakit tahimik ang mga member niya sa Alpha and Omega? Hindi nyo ba alam na member niya sa Alpha and Omega humingi na dito ng budget sa Maharlika Nation? Kaya nga, lahat ng mga gumagamit ng Maharlika, may Maharlika Nation 1 dyan sa Dumaguete. Yung Jose Rizal group nga na Maharlika, nag-signify na ng kanilang support sa Maharlika Nation. Pero hindi pa formal. Alam niyo mga kaibigan, ganito yan. Simple logic lang naman eh. Kung gusto ninyo na magalit ako para akala ninyo mapahiya ako sa mundo na wala akong respeto sa tao kapag nagyaw-yaw ako dito, bakit? Sa pinapakita ninyo, kailangan ba kayong respetuhin? Hindi kailangan ang respeto sa inyo, mga katulad ninyo, mga hinayupa kayo, na walang kwenta kayo. Alam nyo kung ano? Pagmamahal. Kaya nga ako kayo pinapagalitan, kaya ko kayo nilelekturan dahil mahal na ko kayo. Sapagkat sa aking pananaw, pantay-pantay lang lahat tayo. Hindi ibig sabihin na nagsasalita ako ng ganito, galit ako sa pagkatao mo. Hindi. Galit ako sa kagaguhan mo. Kaya ikaw ka, Anton, imbes na asikasuhin mo yung sarili mo, tingnan mo yung itsura mo sa kamera, mukhang laspang na. Diba? Ayusin mo sarili mo ka, Anton, matanda ka na, para nang sa ganon, pag may mga bata, dili naman mag-bless sa iyo. Kasi, isipin mo, ang buhay mo, pariwara na. Andyan ka lang sa YouTube, hindi ka ba nahiya na pati pag-comment mabibayad? Diba? Sino ngayon sa atin ang manluloko? Si Mr. Glenn Lee Manco Elorico, known as Dato Magsisibya, Emmanuel. Tingnan mo yung interview mo. Tingnan mo yung interview mo. Kaya ipaparinig ko sa taong bayan kung ano ang interview mo or what we call this, yung programa mo, na wala naman ako natutunan kahit na isa ka, Anton. Ikaw siguro yung magiging teacher ko sa school, baka mamaya matulog na ako. Tingnan daw natin, isa-isahin ko ito. Akala ninyo siguro nakamenos kayo ba? Nakamenos kayo. Hindi pwede. Papatulan at patulan ko kayo nang sa ganon maintindihan ng buong mundo na ganon kayo kabubok. Kasi bakit? Kung okay ang inyong pag-iisip, wala namang ginawa sa inyo ang Maharlika Nation. Mamili kayo. Mananatili kayong sa civil government or magiging lumad kayo. Magbabalik loob kayo sa pagiging lumad. O ngayon kung ayaw ninyo, o nga naman, diba? Pinipilit ba kayo?
Huwag lang kayong, what we call this, huwag lang kayong magbigay ng mga actuations, ng mga idea, na kung saan kayo din man po ang mapapahiya. Di ba? O nandito na. Hindi namin kailangang ibigay sa inyo ang lahat ng dokumento, ka-Anton Israel. Tingnan mo, pakinggan nito taong bayan, kung gaano katanga itong si Canton Israel. Subukan mo ang talino, subukan mo ang puso ng munting tinig ng ordinaryong maharlika, hindi kita titigilan. Kayo ang nag-umpisa nito. Katulad din ito ni Dizon na itong public teacher to, maawa ka sa pamilya mo, may anak ka, may asawa ka. Ako, single ako, wala akong pinapakain, wala akong pinapakain asawa at saka anak, mga anak-anakan, meron. Ako, tanggap ko kung ipapahiya ako kasi simula nung nag-depend ako sa kapa, lahat ng pagpapahiya ng mga negative sa akin, nilabanan ko yan. Nilabanan ko yan, hindi ko yan inunurungan sa pamamagitan ng aking paninindigan. Ngayon pa kaya na buong mundo ang umaasa? Patayin ninyo ako para matapos, pero never ninyo akong magalaw. Akala kasi ninyo, kayo na ang tama. Akala ninyo kasi hindi ko kayo papatulan. Akala ninyo kasi aapi ninyo ang lahat ng gusto ninyong apihin. Hindi pwede, Mr. Ka-Anton. Kahit sino pa kayo dyan, nandito na nga yung isa sa mga retired general. May pulis mga dito, nagpila mga dito yung military. Sa kayo. Kung illegal ito, di sana, tingnan mo Kanto na, basahin ko sa iyo, ipaparinig ko sa buong mundo, sobra 40, ano ito yung pagdidiscuss mo ng G-Zion. Ito, isa-isahin ko para nang malaman mo. Ako naawala ako sa iyo kasi wala ka namang kasama sa bahay mo, baka ma-stroke ka diba? So, tingnan ninyo yung mga kabastusan at saka mga kabalbalan ninyo. Nahuli yung mga lahat ng mga scammer nyo, diba? Scam ang ginawa ninyo Ka-Anton. Nag-print ng pera si Salvacion del Espiritu Santo. Siguro nabigyan ka siguro niya, no? Tingnan mo. Gumawa pa kayo ng mga fake account ninyo. Akala nyo siguro hindi mabibisto. Bago nyo yan gawin, alam ko na kung ano yung outcome ng iniisip ninyo. Yan ang wala kayo. Kaya nga sabi ko, kahit na ano pang kapangyarihan ng demonyo ang iharap nyo sa akin, hindi ko titigilan yan. Naintindihan mo, Ka-Anton? Kahit ano pang demonyo ang ipaharap mo sa akin, tingnan natin kung sino sa amin ang matatalo. Ay hindi ko papayagang mga alipusta kayo ng mga tao. Tingnan mo, makinig taong bayan. Ipaparinig ko ito. Para nang sa ganun malaman. Tingnan mo, nag-interview ka, ang boses tigulang-tigulang. Unsa man na, nagdrama ka pa, tingnan mo. Di ba? Tanungin mo ang more than 3,000 na nabigyan ng individual cash gift ng Maharlika Nation. Ang pinakamababa, 200,000. And for the information of everybody, in advance, if Batalas will, baka kukunin na ng isang prime minister o ng presidente mismo dito sa Atuyay ang cash gift na bigay ng Maharlika Nation. Tingnan natin kung hindi magsakit yung mata ninyo. Kala ninyo sa pang-api ninyo sa mga lumad. Hindi ko sana ito sasabihin sa inyo, pero tingnan natin kay ipaano ko kayo. Diba? Wala akong pakialam kung hindi dumating o dumating. Importante, andyan yung budget para sa kanila.
Pero ang importante, tumawag at tinawagan na positive ang negotiations. Problema kasi sa inyo akala ninyo kasi matatalo ninyo ako, iharap ninyo sa akin yung pinakamakapangyarihan na demonyo, be. Sige daw, baka kayo ang makakita ng demonyo na sarili nyo sa salamin, baka matakot kayo at magpurog ang itlog ninyo. Ako, wala akong inuurungan, sir. Kaya kong ibuwis yung aking buhay. Kayo lang, mahina kayo na kalaban. Gamitan ninyo ako ng inyong supernatural power. Gamitan ko rin kayo ng aking supernatural power. Kahit na ano pang gawin ninyo, ako sasagot ako at sasagot ako para nang sa ganon ay maayos naman ang lahat. Welcome nga Pero tingnan natin, kasi sa darating na mga araw, luluha kayo, iiyak kayo at magmamakaawa kayo. Kasi bakit? Yung nangako sa inyo, nabigyan kayo ng tag 5 milyon, taganito. Diba? Anong pinangako sa inyo ni Tiburcio Villamor Marcos? Ano ang pinangako sa inyo ni Salvacion del Espiritu Santo? Diba? Yung iba gani, binigyan ng ano tawag nito? Ng sweldo. O tingnan mo, basahin ko dito yung testamento Testamento ng ano tawag nito ng isa sa mga kasama ni Ka-Anton na si Espiritu Santo. Basahin ko para nang sa ganun ay malaman ninyo ang katotohanan. Basahin ko ito para malaman mo. Ako, si Blanc, 42 years old, legal age, single and resident of Sultan Kudarat, dating member ng Kingdom Filipina Hacienda, host nation, headed by Salvacion Legazpi Espiritu Santo of Iligan, Lanao del Norte. Ako po ay pumasok bilang kanyang empleyado noong November 4, 2017 to July 26, 2019. Affidavit ito. As appointed as Director General of Tribunal Defense System ng Kingdom Filipina Host Nation. Simula noon ay agalak akong sumapi sa kanyang organization dahil nakikita ko na ito yung organization na makakapagbago at makakatulong sa mga mahihirap. Kaya simula noon, ako ang tagapamahala sa mga papers na ipapadala sa lahat ng ahensya ng gobyerno mula sa president down to barangay level. Simula noong nag-advocate din ako sa mga tao na pumanib upang itayo itong Kingdom Filipina Hacienda, bagong gobyerno by under EPRA Law 8371, ay umabot po ng 5,000 members na po ang sumanib sa grupo. Ang iba nagpa-member at ang iba kumuha ng plate sa motor and vehicle. Ang iba, kinukuha din sila ng business license. Noong una, 500 pa ang sovereign ID, plate, severe license, at nagkalaunan, nagtaas na ng pataas ang presyo dahil yon ang sugo ng espiritu na taasan ang price. Simula noon, daming ang ginagawa namin na castle, busy na dahil sa ganon. At lahat ng member, binibigyan niya ng pera niya bilang kapalit. Mag-empower para mapakinabangan daw yung pera niya sa pangkalahatan. Dahil doon, marami at busy na po ako sa paggawa ng mga dokumento para mag-empower sa LTO, Philippine National Police, CIDG, LTFRB at lahat ng ahensya ng corporate government. Kaya ganun po hanggang BSP, Bureau of Treasury, sa Supreme Court at gumawa siya ng K-40, lahat ng ahensya from president down to barangay level. Kahit isang ahensya wala pong naniniwala sa kanyang wartanto at sa lahat-lahat. Simula noon, lalong tumaas ang presyo ng mga pinaisyo ng kingdom at doon na ako umangal. Dahil ganon, pinaurahanan ng mga tao. Pinipirahan niya mga tao, kaya lang yun ang gusto niya kasi daw matitigas ang ulo ng mga tao. Noong magdeklara siya ng takeover sa Tubod, Lanao del Norte,
Hindi pumayag ang mayor at pulis dahil doon hinuli ng 2 membro ang appointed niya na major at kolonel. Dahil doon, wala pa po siya nagawa na ipalabas ang mga membro dahil hindi pinapakinggan ng court ang request niya na i-dismiss ang kaso. Kaya dahil doon, kami na sa castle ang pinagbubuntungan niya ng galit dahil sa pangyayari na hindi inaprobahan ng court ang request niya. Dahil doon, patuloy pa rin kami sa pag-empower at pagpapadala ng mga letter sa mga governors, mayor at barangay. Noong ako mismo ang nag-submit ng letter sa LTO Valencia Bukidnon sa pulis dahil illegal yung ginagawa namin dahil doon nakulong.